ang laging marinig sa akin would be, I'm bored. Either super high energy or the rest, I'm bored. April 2021 noon, yun yung, I think yung height ng COVID. And then, na-COVID ako. So, na-isolate, bukod sa, di ba, lockdown everywhere, na-isolate ako sa room. Tapos, I've come across dun sa YouTube ni Jessica McCabe, Failing at Normal. Tapos, ayun, more, parang, iyak ako na iyak noon, di ba? Kasi, parang yung story niya, parang i-describe yung paano yung nangyari na okay naman talaga sa school, pero bakit parang feeling mo lagi na lang potential na lang, tapos parang you know you can do it, pero parang pinag-stop. Yan. So, yeah, I believe na nung April 2021, nag-self-diagnose ako. And nagbasa ako, grabe ako mag-consume no ng material. Basa ako ng books, kinig ako ng lahat ng podcast, tapos para akong nagsisearch ng parang holy grail ng, ay, alam ko, sa mga books na to, baka meron dito yung solution, yung strategy. Parang laging ganon. So ngayon, magta-try ako ng mga few strategies, mga planners, journals, yung reminders, yan. Pero hindi sila nagsistick. Yan. And, yung makarinig ako ng comment dito sa bahay na parang, magpa-diagnose ka na nga kasi parang ginagamit mo lang siyang excuse. Diba? Na kung ano-ano yung mga tinatry ko, pero eventually hindi naman siya mag-stick. Tapos, like ko sabihin na, ADHD yun. So, yun, pinush ako na once and for all, sige, ipa-check natin sa expert. So, nung nagkaroon ako nung doctor's appointment, ayan, nung August 22, yun na yung legit talaga na clinically diagnosed with ADHD. Super swerte ko lang nga na lumaki or na-surround ako ng mga accepting people. Kasi pag i-describe yan sa akin, mga quirks ko lang daw yan. Pero super challenges, ano ba? Super makakalimutin. Diba? Lalo na yung mga gamit. Yan, opo. Yung mga gamit, nasan yung ganito. Yung before pala ako mag-self-diagnose nun, meron kaming camping trip. Tapos, so camping, may car. Kuha ka sa car, kotse, ganyan, ay susi. Tapos, may mga naiwan ako lagi sa kotse. So, babalik ako. Pagbalik ko malapit dun sa friend ko, sabihin ko, ay, asan yung susi? Tapos, siguro mga 3 times yun. Sunod. Tapos, biniro niya ako nun ng, feeling ko meron ka ADHD. Yan. So, I think yun, isa sa mga naisip ko yun, kaya ako naligaw dun sa YouTube before it. Yan, bukod sa makakalimutin, pag meron ako magugustuhan na mga bagay-bagay, super excited ko about it. Yay! Try. Tapos, magsasawa. Ang laging marinig sa akin would be, I'm bored. Kasi parang, I'm so bored. Ano ba? Parang, yun, parang laging either super high energy or the rest, I'm bored. Tapos, ayun nga, parang nahihirapan ako mag-focus. Diba, lagi na-distract. Ayan, yun. Today, yung pag magkukwentuhan, yung ang dami-dami kong ikutan topics. Yan, magkakandaligaw-ligaw ako. Tapos, makakalimutan ko, ay, sinabot ako nag-start. Yan. Tapos, lagi rin yan, last minute. Diba? Yung mga bagay na matagal pa yung deadline. Ang dami sanang, diba, time para mag-prepare para doon. Hindi ako mag-start dyan. Hanggat hindi yan bukas na or mamaya na, doon lang papanik and then magagawa naman siya mabilis. Diba? Para lagi kang naka-panic mode. Yan. Para lagi kang in a way stress para ma-accomplish mo yung mga bagay. Ayun, once I had yung appointment date for dun sa psychiatrist, very proactive ako searching online. Yan, hanap ko yung society, nakita ko yung
nagtitingin-tingin ako ng mga ng mga tao na nagre-respond sa comment. Yan, tapos nakita ko nga yung for the adult support group. Kasi interested ako to know paano ba magiging conversation, paano ba yung process ng pag-diagnose. Diba? Parang gaano ba yung katagal? Ano ba yon? Ikukwento ko ba doon kay Doc? Lahat ng mga nabasa ko, yung mga na-research ko, iko-confirm niya, ganun ba yon? Or other way around, di ba? Question. Yung unang attend ko ng adult support group, hindi pa ako noon diagnosed. Tapos, super nakakatuwa kasi, as in, ah, parang, ma-feel mo yung, ano ba, yung tribe, yung community na, oh wow, ito to, at home ako dito. Kasi yung mga tao kasing daldal mo, yung mga tao naliligaw din yung kinukwento mula doon sa unang topic, nalito sa topic, nawala, ganyan. Tapos, di ba, yung mga struggles, yung same struggles. So, nakakatuwa siya kasi, di ba, at home. So, hindi ako alone and, ayun, parang, hindi ko na siya ini-imagine na nandyan. As a member of the ADHD Society na Board of Trustees and in charge with membership and adult support group, ang aim is to mas educate ng both ng those with ADHD and of course yung mga others, di ba? Yung mga neurotypical para din ma-lift yung stigma about ADHD. Diba? Na hindi kami hindi kami kakaiba. Medyo kakaiba lang gumana ng konti yung brain pero kailangan lang na mas more understanding, di ba? Compassion and I think patience sa isa't isa. So, more awareness, education, and hopefully mas organized din na membership base para mas maraming members, mas maraming tao na mag-advocate, mag-volunteer to help promote yung awareness sa ADHD.